Ano ba tayo na? Ang mga taga Salcedo at meron isa tayong bago na dito. Nawa maramdaman nyo na ito ay inyong simbahan at lahat po ay malugod naming tinatanggap dito sa ating simbahan at makapiling nyo ang presensya ng Panginoon na maramdaman natin na hindi nagbabago ang ating Panginoon Diyos sa atin. Handa pa rin siya na magpakita ng kanyang kabutihan sa atin. Salamat po, Panginoon, na nagkasama-sama kami ng mga mananampalataya. Maaring magkakaiba yung pangalan ng relihiyon namin. At itinakda mo po, Panginoon, sa Pilipinas na hindi lang isang pangalan ng denomination. Dahil hindi po lahat maabot ng mga tao, ang mga nasa Mindanao, ang mga nasa sulok ng Pilipinas, pero dahil po sa pagkakaiba-iba ng relihiyon ay nagagampanan po namin ang Great Commission mo na humayo kami, pumunta kami sa dulo ng panahon at para ibandera namin ang pangalan mo. Kaya salamat po sa mga kapatiran na nakakabigay ng encouragement sa bawat isa sa amin para lalo kaming maging mainit sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating pong bagong Chief Secretary, si Colonel Nelia Almenario, yung pagpunta niya dito, ito yung kauna-unahan na magagamit natin yung ministry ng ating bagong Chief Secretary. Kaya dapat yung lumang Chief Secretary, dapat malasap din natin yung kanyang huling ministry sa atin. Ako ba dapat speaker dito? Pero nagpapasalamat tayo dahil kasama natin ang mga Salcedo family. At nadami pa yan, di ba? Pararamihin nila Eugene, nila Sydney, at lalago ang apelyido na Salcedo. Patuloy po tayo sa pag-iisip. Ang maganda po sa banal na kasulatan ay pinoprovoke niya tayo na mag-isip, na paganahin natin yung ating isipan kapag nagbabasa tayo ng banal na kasulatan o kaya ay nakakarinig tayo ng banal na kasulatan na nagaganahan tayo na paganahin yung ating pag-iisip. At ganyan po yung paraan ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng chance na bakit niya sinasabi ang lahat ng merong pandinig, makinig. Bakit niya sinasabi yon? Para bigyan tayo ng pagkakataon na pagganahin natin, yung stretch natin yung isip natin. At yan po yung ating topic ngayon na pinag-uusapan na isang pagkakataon na naman na ang ating Panginoon ay inaanyayahan tayo na mag-isip. At ang paksa ng ating pag-uusapan, know but do not know. Meron bang mga bagay na hindi alam ng Diyos? Meron bang mga sikreto na kahit gaano tayo kagaling maglihim, ay may tatago ba natin sa Panginoon Diyos? Kapag ang sagot natin ay no,
O kaya ang sagot natin ay yes, na merong maitatago ang Panginoon, tayo sa Kanya. Yung katangian ng Panginoon Diyos na omniscient ay malalagay sa alanganin, will be put into question. Dahil ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. All-knowing pa rin siya. O yung kanyang katangian na omniscient. He is the same yesterday, today, and forever. At maging kay Malakay, pinaalala niya sa atin na I change not. Yung pagka-immutability ng ating Panginoon Diyos na hanggang sa kasalukuyan, habang nagsasalita ako ngayon, hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Omniscient pa rin siya. Wala pa rin tayong maitatago sa Kanya. Kaya alam niya at lingid sa Kanya lahat. At sabi sa Genesis, bakit ba alam tayo ng Diyos? Una sa lahat, sa verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang sariling larawan. By the virtue of being creator, dahil sa Kanyang authority na siya ang lumikha sa atin, dapat lang na alam niya ang lahat ng Kanyang nilikha. Mas alam ng Creator ang Kanyang nilikha kaysa yung pagkaalam ng mga creation. Intindihan mo natin yun? Kung sinasabi niyong kilala niyo ang inyong sarili, nagkakamali po kayo. Mas kilala ng Creator ang Kanyang creation. Kaya ang Panginoon Diyos, lahat ng cells ng ating katawan ay kilalang kilala ng Diyos dahil sa Kanyang pagkakalikha sa atin. Meron pong panahon na si Ford, yung mayaman po sa Amerika, meron po siyang planta. May mga industrial machine siya, mga planta. At meron pong isang tao na gumawa ng yung machine na yun, ang General Electric. At nagkaroon ng problema yung malaking machine. At si Ford, yung may-ari ng planta, hindi niya alam kung paano niya marirepair yung machine. Kaya tinawag niya, sino yung tatawagin niya? Yung lumikha. Kaya pumunta lang yung lumikha, konting kuti-kuti lang, sabi niya, konting galaw-galaw lang, tapos umandar yung machine. At tapos itong lumapit siya kay Ford at sabi niya, sisingilin siya ng $10,000. At sabi ni Ford, bakit ang laki-laki naman ng singil mo sa akin? Sabi niya, $1 yung ang bayad mo sa akin dun sa pagkuti-kuti kong ganon. Yung konting galaw-galaw. $1 ang presyo nun. Pero yung 9,999, dahil alam mo kung sino yung pupuntahan mo. Yung babayaran mo yun. Dahil yung nag-imbento ng malaking machine na yon ay kilala niya yung kanyang nilikha. At kaya tayo, bawat isa sa atin, lahat kilala niya ang bawat isa sa atin dahil sa pagkakalikha niya sa atin. Ganon din sa Psalm 139 verse 13.
It was you who formed my internal organs, fashioning me within my mother's womb. Kaya, alam na alam ng Diyos yung kanyang creation, yung kanyang obra maestra. Mabibilang natin na tayo ang kanyang climax ng kanyang creation dahil sa ika-6 na araw na tayo ay ginawa niya. Alam na alam niya ang bawat isa sa atin. Yung mga psychologists, magaling silang mag-label ng mga tao. Konting interview lang, konting mannerism, konting salita mo lang, ay meron ng label ang naibibigay ang mga psychologists sa atin. Pero ang Panginoon, hindi niya na kailangan ng interview. Hindi niya na kailangang tignan yung mga mannerism natin para malaman yung label natin. Higit pa sa psychologist ang pagkakilala niya sa atin. Hindi na kailangan umatin pa ng mga session. Kilalang kilala na tayo ng Diyos dahil sabi dito, He fashioned us. Nandun pa lang sa status, sa stage na nasa womb ka pa lang ay kilalang kilala na tayo ng Panginoon. At hindi lang sa creation, hindi lang nung nasa womb pa ang bawat isa sa atin na nasa stage tayo na hindi makita ng ating naked eyes, kilalang kilala na tayo ng Panginoon Diyos. At sabi naman sa Isaiah 49 verse 16, Behold, I have graven thee upon the palm of my hands. 8 billion people sa sanglibutan. Kung lahat ng pangalan na yan ay dapat isulat sa kanyang palad, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng ating mga pangalan ay kanyang iniukit sa kanyang palad. Ang alam kong nagbigay ng pangalan lang sa bawat tao, yung nagbigay ng pangalan sa atin ay yung tatay nanay natin. Pero alam ko lang na nagbigay ng pangalan ng Diyos na siya ang nagbigay, si John the Baptist. Ito ang ibibigay mong pangalan. O kaya ang ating Panginoong Jesus. Ang ibibigay mong pangalan sa Kanya ay Jesus. Dahil siya ang magiging tagapagligtas. Pero tayo, yung nag-decide sa ating mga pangalan ay ang ating mga ina. Kaya ang pangalan ko ay Teodomar. Kaya pag may pinanganak ng November 9, ang pangalan nila, Teodoro. Nakakatawa yung pangalan na binigay ng Diyos ng tao sa atin, ang aking nanay, na sila ang nag-decide para magbigay tayo ng pangalan. Ang point ko dito, kahit kayo ang nagpasya na i-release yung pangalan sa inyo, sabi ng Panginoon, iuukit ko ang inyong mga pangalan sa aking palad. At magwa-wonder tayo na 8 billion. Pag nagkataon na isinulat niya lahat, yung pangalan sa palad ng Diyos ay mapupuno. Pero wag nating limitahan yung kamay ng Panginoon. Malaki yung kanyang kamay. Yan din yung kamay na sabi niya na hindi ka maaagaw. Kaya, ganun tayo kakilala ng Diyos. Alam niya yung binigay ng mga magulang natin na pangalan at iuuka niya yung mga pangalan sa kanyang mga palad. Kaya, from the beginning, makikita natin sa Old Testament
na creation pa lang at doon sa stages natin na mga nasa loob tayo ng mga ina natin, ay kilala na tayo ng Diyos. Alam niyo ba, hindi pa nagsisimula yung buhay natin, alam na ng Diyos. Hindi pa natatapos yung buhay natin, alam na ng Diyos. Ganon niya tayo knowledgeable ang ating Panginoon Diyos sa atin. At ang ating Panginoong Hesus din ay wala ring maitatago sa Kanya. Parang X-ray yung mata ng ating Panginoong Hesus. Tumatagos lahat ang Kanyang mata. Sabi ng dito sa John 1:48, nagsasabi dito na alam niya rin lahat. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nakita kita. Kita niyo ang kakayanan ng ating Panginoon Diyos na bago pa lang lumapit si Nathaniel, alam ko kung anong lugar yung iyong pinanggalingan. Nasa puno ka ng igos at nakita kita. Ganon ka omniscient ang ating Panginoon. The scope of all His all-knowingness. Wala pong space na hindi niya alam. Ganon po kalawak ang pananaw, ang pagiging maalam ng ating Panginoon Diyos. Alam niya. Hindi lang sa Old Testament sinasabi, makikita natin sa halimbawang ibinigay ng ating Panginoon Diyos na siya ay all-knowing, ang ating Panginoong Jesus. Matthew 10:29, hindi ba ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? Tanong ng ating Panginoon. Kahit nagtitinda kayo ng mga ibon, alam niya yan. At sabi niya dito, kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong Ama. Kung gaano karami ang species ng mga ibon, lahat sila malalaglag sa lupa. Pero bago malaglag lahat yung 10,000 na species na mga ibon, magpapaalam muna sa ating Panginoong Jesus dahil alam niya bago mahulog ang kahit anong klase na ibon sa lupa. Nakita po natin, kaya alam ng Diyos yung mga sakit natin sa tuhod. Alam ng Diyos na naririnig niyo pa ba ako? Ako ay umahanga doon sa mga matatalas pa rin ang tenga kahit may edad na sila. Dahil mahirap pong kausap yung mahina ang tenga. Alam ng Diyos yun. Sabi din sa Matthew 12:25, ang pagkaalam niya ng mga iniisip nila. Pinagbibintangan ng ating Panginoong Jesus na siya daw ay si Beelzebub. Yung other name ng demonyo. Na si Jesus daw ay Beelzebub o anak ni Beelzebub. At yung mga Pariseo na nagpaparatang sa kanya, nababasa niya yung iniisip nila. Alam niya ang mga iniisip nila. Jesus knew at walang maitatago sa kanya, tayo sa kanya. Luke 19:33, nang kinalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga mayari na, bakit kinalag ninyo ang batang asno? Sa ating Panginoon ay yung mga larawan na yon na
Nabivisualize niya na lahat yung mangyayari. Doon po sa mga driver, di ba, pag merong pupuntahan, hindi pa umaalis, nabivisualize niyo na kung saan pupunta. Ganun ba kayo mga driver? Kaya pag sinabi ng misis nyo na iba yung pupuntahan, minsan naiinis kayo kasi nakahanda na yung isip ko na doon ang dadaanan ko. Lumatawa si Rona kasi pinapagalitan siya ni June. Kaya etong nabivisualize na ng ating Panginoon yung mga future na mangyayari. Kasi sinabi doon, pumasok ka doon, meron kang makikita, nakatali na batang asno, tapos yung nagbabantay, alam din ng Panginoon kung magtatanong ba yung nagbabantay, kaya eto rin yung isasagot mo. Every future events ay alam ng Panginoon bago pa mangyari. Ganon siya ka-knowledgeable. Ganon siya ka-omniscient na ang lahat ng kaganapan sa ating mga buhay ay para lang rerun sa Kanya. Nanonood pa ba kayo ng sine? Yung mga rerun? Meron pa ba nun hanggang ngayon? Wala na nun, no? Pag rerun, may kadouble pa. Di ba? Ganon ako katanda na. Mga sinasama ko ng nanay ko nung manonood ng sine. Hindi siya nanonood dun sa mga first run. Mga rerun na. Kaya may kadouble pa. Ang lahat ng mangyayari, lahat ng desisyon ng bawat isa sa atin, kung meron ma-ripple effect, yung dagat, lahat ng domino effect ay alam na ng Diyos, lahat iyon. Kaya, mga kapatid, nung nagpunta siya sa Gethsemane, mararamdaman niya na kaagad yung bigat ng kanyang pagdurusa. Kung gaano ka sukdulan yung mararanasan niya na kahirapan, na napipicture niya na sa kanyang isipan na ang bigat-bigat ng kanyang mararamdaman na sakit at pagdurusa dahil lahat ng parusa ng kasalanan ng mundo from generation to generation ay ipapatong na sa kanyang balikat. Kaya susuungin niya lahat yung pagdurusa na yon at naiisip niya lahat yung dadaanan niya na paghihirap. Alam ng Panginoon yun. Kaya nag-request siya sa Luke 22:42 habang nasa Gethsemane. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pwede bang, Ama, ganun sila ka-close. Father, pwede bang i-postpone muna natin ng konti? Baka sa next year. Dahil sobrang bigat yung kanyang papasukin. Pero sinabi niya, huwag ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Alam na alam ng Diyos ang lahat, bawat isa sa atin. Pero sabi doon sa, eto na yung paraan na mag-iisip tayo. Pero ba't sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 7? Ano yung sinabi niya doon? Kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Bakit nagkokontrahan? Next mo nga yan. Na sinabi ng ating Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Diyan dapat mag-isip tayo. Diyan dapat ma-provoke tayo na mag-isip. Sabi mo, Panginoon, ganun, ganyan.
Ang haba-haba pa ng mensahe ni Major. Sabi mo, ganun. Ka-omniscient. Hindi na kailangan pa ng papel para o file ng kanyang profile para makilala yung mga profile namin. But ngayon sinasabi mo, I never knew you. Kailanman hindi kita nakikilala. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Kahit pa sila gumawa ng miracles, hindi ko kayo kilala. Kahit nakabuhay pa kayo ng patay, nakapagpalakad kayo ng lumpo, at ginamit nyo pa yung pangalan ko, makapagpagawa lang kayo ng mga kababalaghan. Kahit tumatawag pa kayo sa akin ng malakas, Lord, Lord. Kahit pa, ano ang inyong gawin? Hindi ko kayo kilala. Ito yung sinabi niya sa mga false prophets na gagaya nila, nakokopya nila yung miracles ng ating Panginoon. Pero sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Pero itong mga false prophets na ito, itong mga tumatawag, Ama, Ama, o Lord, Lord, tumatawag sila. Sila rin ay mga created ng ating Panginoon. Sila rin ay gifashion sa loob ng wombs ng ating Panginoon. Pero sinabi pa rin sa kanila na pwedeng sabihin ng Panginoon Diyos, hindi ko kayo nakikilala. Tutulungan tayo yung salitang new. Tutulungan tayo mag-isip, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Kasi sabi sa sa Genesis, diyan ba yun? Genesis 4:1. And Adam knew Eve. Ano yung context ng Genesis 4 verse 1? And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Tutulungan tayo na mag-isip. Ano yung ibig sabihin na hindi kita nakikilala? Hindi naman alam lang ng pangalan ni Adan yung pangalan ni Eva. Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, ito po ay deep, implies po ng personal connection. Nagsasabi ito na intimate knowledge. Nagsasabi ito ng true, authentic relationship. Yan po yung sinasabi. Ito po ay intimate relational knowledge. Gaano nararamdaman ba natin ang intimacy natin sa Panginoon? Yun yung sinasabi niya dito. Hindi kita kilala. Wala tayong relasyon na intimate. Amen ba? Ganun ba tayo? Pag Sunday lang, ay may simba pala tayo na late tuloy. Ganun ba yung merong deep relationship sa Panginoon? Ay siya nga pala, magsisimba tayo. Teka muna, nakalimutan ko magbigay ng ibibigay sa Panginoon. That's not
intimate. That's not close enough na relasyon sa Panginoon. Kailangan makikipag-honeymoon tayo sa Panginoon. Amen? Yun yung tinutukoy niya na I knew you. Kilala kita. Masaya ka sa aking presensya. Kilala kita na ako lang ang treasure mo sa iyong buhay. Kilala kita na Monday pa lang iniisip mo na ako. Pinaplano mo na yung pagpunta sa simbahan. Hindi pa dumarating yung iyong sweldo. Iniisip mo na ibibigay ko sa Panginoon yung dapat kong ibigay. That's very intimate sa Panginoon. Kaya sinabi sa 2 Timothy, nevertheless, the foundation of God standing sure, having this seal. Having this seal. Alam niyo ba yung seal? Having this seal. The Lord knoweth them that are His. The Lord knoweth them that are His. Kasali ba tayo sa bracket na yan na them? The Lord knoweth them that are His. Kahit ipagsigawan natin na kilala ko ang Panginoon, kilala ko ang Panginoon, pero ang dapat na magsabi sa atin yan, ang Panginoon, nakikilala kita. Nakikilala kita. The Lord knoweth them that are His. Are you His? Meron pong testimony ang mga puso natin na i-confirm niya na tayo ay Kanya. At sabi pa doon sa John 10, meron ba John 10? My sheep hears my voice. My sheep hears my voice. Ang kanyang mga tupa, kabisado ko yung boses na yan. At home siya. He really recognized kapag merong nagsesermon, he really sensed that God is talking to him. Because my sheep hears my voice. Are you one? Isa ka ba sa mga na merong ganitong relasyon? Kung hindi pa, kailan nyo gagawin? Kung nararamdaman nyo ang pagtawag ng Panginoon, kung nararamdaman nyo ang banal na Espiritu, hindi po aksidente na nandito tayo sa simbahan. Ginamit ng Panginoon ng reunion na hindi natin akalain na magpupunta tayo dito sa loob ng simbahan or niloob ng Diyos po na tayo ay mapunta dahil gusto Kanyang kausapin. Are you one of His? Gusto nyo bang magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon? Tutulungan tayo ni Brother Joel. Ating awitin itong sinasabi. Sometimes, ang katahimikan ay kakausapin tayo ng Panginoon. Mapapansin niyo ang Panginoon na
Bakit palaging kumakain sa tabing dagat? Merong naggagawa siya ng milagro, ng papakainin yung mga tao. Bakit nagsabi siya sa Revelation 3:20 na sino mang nakakarinig na ako ay kumakatok sa pintuan ng kanyang puso, ako ay papasok at magkasalo kaming kakain. Tayo rin gusto natin na palagi tayo nasa table na kumakain. Dahil yun po yung intimacy na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na maging intimate tayo sa Kanya. Habang umaawit po tayo, ay ang Salvation Army ay merong luklukan ng awa. Pwede po kayong lumuhod, i-dedicate ang inyong buhay, lumuhod dito, magkausapin ng Panginoon. Na-touch po ako, Panginoon, gusto kong makipagrelasyon sa iyo. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya na pumunta sa luklukan ng awa. Malaya po ang bawat isa. Malambing na tumatawag si Jesus sa iyo at sa akin. Siya ay matiyagang naghihintay sa iyo at sa akin. Lapit-lapit ang napapagal-lapit, buong pusong si Kristo'y namamanhik. Makasalanan, lapit. Bukas ang invitasyon. Malambing na tumatawag si Jesus sa iyo at sa akin. Siya ay matiyagang naghihintay sa iyo at sa akin. Amen. Lapit, lapit, ang napapagalapit. Buong pusong si Kristo'y namamanhi, makasalanan lapit. Verse 2, tumayo po tayong lahat. Bakit ba tayo ay nagluluwat pa? Bakit ba pinagtatagal pa natin? Meron ba kayong ibang option? Wala nang other option. Huwag na nating pagluwatin pa ang pagsusumamo ng ating Panginoon. Bakit ang kanyang away di mo pansin? Awa niya sa iyo, sa akin. O ang pag-ibig na ipinangako sa iyo at sa akin, nagkasalaman tayo'y may patawad. Napakasarap po ang mapatawad. Kaya, yan po yung imbitasyon ng Panginoon sa atin. O ang pag-ibig na ipinangako sa iyo at sa akin, nagkasalaman tayo'y may patawad. Patawad sa iyo't sa akin. Lapit. 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 Ang napapagalapit. Buong pusong si Kristo'y namamanhi, makasalanan dapit. Ama, many of us has been drawn to you. We're all gone far drawing to you.
Hindi man ibig sabihin na hindi kami lumuhod, hindi kami lumapit sa iyo. Marami na silang karanasan na sila ay palaging lumalapit. Ang mercy seat ay hindi lamang po yung lugar ng paglapit. Anywhere ay pwede pong lumapit sa iyo. At ang pagtawag mo, Panginoon, ay patuloy. Kaya ikaw po ay aming sinasamba. Ikaw po ay aming tinataas sa aming mga buhay. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Tawagin ko po si Colonel Bong para magbigay ng closing prayer and benediction. Tayo po ay manalangin. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong pong pagmamahal ay sobra-sobra. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito na ikaw ay nag-remind sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga awitin, sa iyo pong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magiging matatag ang aming pananampalataya at patuloy na magiging malalim ang aming relationship po sa inyo. Patuloy na lalago ang aming pananampalataya. Lord, itinataas po namin ang lahat po ng aming kapatiran dito po sa San Jose Cor. Hinihiling po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na gagamit po sa kanila. Saan man sila nagwo-work, Lord, I pray na si Jesus Christ ay makita sa kanilang buhay. Inihiling po namin, Panginoon, na ang iyo pong pagpapala sa simbahang ito ay patuloy mong ipagkaloob. Muli, nais po namin ibalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa atin pong panghuling worship kay Lord, awitin po natin yung Praise God, From Whom All Blessing Flow. Praise God, from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures still below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, and to God be all the glory. Amen.